refuge, building a family that pleases God. Okay, itayo, itaguyod, itatag ang pamilya, gumawa ng isang pamilya na nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, no, napakahirap, no? Maraming nagtatanong, halimbawa, ba't hindi pa kayo nagpapakasal? Kasi nag-iipon pa po kami. May mga ganyang kabataan, may mga ganyang mga reasons, di ba? Medyo ano lang, no, sa mga magulang. Pagka ang anak ay nagmamadali ka yata. Pagka naman bakit wala pa? Hindi ka pa nagpaplano, di ba? Minsan ganun ang mga mga sinasabi ng mga gulang. Minsan ay masyado ka nagmamadali, minsan naman ay ang tagal-tagal, no? Bago kayo magplano magpakasal. Okay. So may mga ganyan. So itong topic natin ito, refuge. Itong refuge ito ay tumutukoy sa family, na kailangan dito natin makita sa ating tahanan. Ang tahanan is refuge. Ibig sabihin, kasi ang Bible may tinuturo tungkol sa refuge. At ang refuge sa Bible is tanggulan. Lugar kung saan ikaw ay magiging safe. Okay, so bukod sa church, ituring natin na refuge ang mga bahay. Meron ako nabasa noon sa Facebook, may nag-post na ang sabi ay dahil sa pandemic, nagawa ni Satan isarado ang mga simbahan. Okay, dahil sa pandemic, nagawang isarado ni Satan ang mga simbahan. Pero nabuksan ang mga tahanan bilang mga simbahan, di ba? Akala ni Satan nagtagumpay na siya sa lahat ng kanyang ginawa, no? Nasarado ang mga building yung mga church buildings, pero ang mga tahanan naging simbahan. Yan ang maganda. Mas dumami. Kasi bawat pamilya umaharap sa Diyos, bawat pamilya nananambahan sa sariling tahanan, binubuksan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nakikita ng mga kapitbahay, nakikita ng mga kamag-anak, nakikita ng mga tao. So itong napakagandang bagay na ito. Kaya ito'y hamon sa atin, na katulad ngayon, may virtual worship celebration tayo. Bilang isang pamilya, magkaroon tayo ng panambahan sa ating mga tahanan. Hindi man tayo pag-attend or nakakapunta sa talagang church building, pero ang ating mga tahanan ay patuloy nating gawing mga simbahan na makikita ng mga tao at lalo na tayo mga miyembro ng pamilya na nakatira sa ating mga tahanan. Makita natin ang ating tahanan bilang refuge na lugar, no? Kung saan safe tayo, kung saan mararamdaman natin ang kapayapaan at ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, so itong refuge na to ay ang idea is building a family that pleases God. So, para ito sa mga may pamilya na at sa mga nagpaplano na magkaroon ng pamilya, siguraduhin natin na ang ating itatatag na pamilya ay nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Yung mga nagpaplano pa lang. Yung mga may pamilya na, kung anumang problema pinagdadaanan natin sa ating mga pamilya, huwag nating kalimutan, ang Diyos kaya niyang ayusin ito, kaya niyang ibalik ito sa design na nais niya. Basta't maging committed ang bawat isa na gawin natin kung ano ang nais ng Panginoon upang ang ating mga pamilya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoong Diyos kahit na anong problema. Okay, ito po ang ating topic ngayong araw na to is building a family in love. Building a family in love. Una, nating topic kasi may mga paano ba natin gagawin na ang isang tahanan ay kalugod-lugod sa Panginoon? Magpasimula tayo sa love. Okay? So, itayo siya na may pagmamahal. Ito ang topic natin ngayon. Pagmamahal. So, magsisimula tayo sa love. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yan ang sentro. Katulad ng sinabi sa isang kanta, pag-ibig ang susi ng lahat. Diba? So, ibig sabihin, ang love ay sentro ng buhay natin. Kaya dito tayo magpapasimula para ang ating pamilya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Magpasimula tayo sa love. 4 Sundays po ito at 4 na itatayo natin ang ating pamilya sa 4 na bagay. So number 1 is love. Love.
Makibukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 5, verse 33 at saka chapter 6, verse 1 to 2. Ephesians chapter 5, verse 33 and chapter 6, verse 1 to 2. Inihiling ko po magsitayo po tayong lahat and sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoong Diyos na siyang pagbabatayan ng ating pag-aaral ngayong umaga na ito. Chapter 5, verse 33, Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife even as himself, and the wife must see to it that she respects her husband. Chapter 6, verse 1 to 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Pagpalain po ng Panginoon Diyos ang kanya po mga salita. Tayo po manalangin. Dakila naming Diyos, Panginoon na dakila. Ikaw ang siyang nagbigay ng iyong mga salita sa amin upang ito ay aming mapag-aralan, tumimo sa puso namin, sa isip namin, at maipamuhay po namin. We pray, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay masaturate niyo po ang aming mga buhay at mabago po ninyo kami, ang aming perspective, ang aming kaisipan, ang aming paggawa, ang aming pagkilos, ang aming pamumuhay ay makasunod sa iyong mga salita ayon sa iyong layunin sa amin. Nawa sa pag-aaral po namin na tungkol sa pamilya ay matulungan niyo po kami ng aming mga pamilya ay makalakad ayon po sa iyong kalooban at makita niyo po ang design na nais ninyo para sa amin. Dakilang Diyos, pinupuri po namin kayo, luwalhatiin po ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samudalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so sigurado ako na familiar verse po yung binasa natin kanina, no? Kabisado po natin at familiar po sa atin yon, alam po natin yon. Pero mas mayroon pa tayong ilang mga titignan ng mga passages tungkol po rito. At nawa makatulong ito para ma-build yung ating pamilya sa pagmamahal. Okay? Sa pagmamahal. Mahirap ang pamilya pagka ang pamilya walang pagmamahal. Okay? Pagka ang pamilya, kasi may mga ganyan, no? Nagsasama dahil lang sa anak. Nagsasama kasi ganito, ganyan. Diba? Mahirap yung ganon. Kasi dapat ang love ang siyang nangunguna. Okay? Katulad sa mag-asawa. Actually, dalawa yung point natin na pag-uusapan natin ngayon. Ibibigay ko po sa inyo dalawang point. At ito ay may kaugnayan sa mag-asawa. Okay, so dapat ang mag-asawa ay tama ang kanilang kaisipan sa mga bagay na kanilang pagsasama at sa mga bagay na patungkol sa kanilang anak. So, dapat pareho din sila kasi nga, isa, di ba? Isa. Mamaya makikita din natin yan. Okay, so, pero bago ko ipagpatuloy yun, ay nais kong patuloy na ang prayer ko po ay ma-encourage tayo. Ang prayer ko po ngayong araw na to ay patuloy na kausapin tayo ng salita ng Diyos na habang ating pinag-aaralan ay magkaroon tayo ng kaisipan na Panginoon, ikinukumit ko po yung aking sarili sa iyo bilang miyembro ng pamilya na ito kung saan mo ko inilagay. Whether kayo po ay tatay, nanay, o kayo anak, kayo'y miyembro ng isang pamilya, kaya ang bawat isa ay mayroong papel na gagampanan upang ang pamilya. Hindi pwedeng sabihin na anak lang ako. Magulang yung dapat, yung mga magulang ko sila ang problema nila yan kung paano ayusin ang pamilya namin. No, mali yan, ha. Gusto ko itama ang mga maling mga kaisipan sa ating pong panahon ngayon, no, na ang anak ay wala akong kinalaman sa kung ano man yung problema sa pamilya. Meron. Lahat tayo, miyembro ng pamilya kung saan tayo nilagay ng Diyos. Kaya kahit ikaw ay anak, meron kang papel na dapat gampanan para maayos ang pamilya mo. Meron kang papel na gagampanan na inilagay ka ng Diyos para maging isa ka sa gagamitin niya para maayos ang iyong pamilya. Kasi darating ang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Magtatayo ka rin ng iyong isang pamilya at itayo natin ang ating pamilya sa pagmamahal. Ngayon, tignan natin ito. What are the principles in building a family in love? No? Ano ba yung mga principle
para matatag natin, maitayo ang ating pamilya sa pagmamahal. Okay, dalawang bagay ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Number 1, build with right perspective. Dito tayo magsisimula. Build with right perspective. Dapat tamang kaisipan, tamang filosofiya, tamang paniniwala. Ayan, importante 'yon. Bakit? Dito kasi tayo magsisimula sa kaisipan. Kapag mali ang ating kaisipan, mali din yung kalalabasan ng ating ginagawa sa pamilya natin. Okay, so maraming mga maling kaisipan, mamaya makikita pa natin yan. Mga maling pananaw tungkol sa pamilya. Katulad nung sinabi ko, nagsasama, sige, alang-alang sa mga anak, yung mali yan, gano'n. Mas maganda, buhayin ulit. Kung may problema, buhayin ulit yung pagmamahal. Paano? Balikan natin yung dati nating nararamdaman sa isa't isa, sa asawa natin, sa mga anak natin, di ba? So, babalikan natin yon. Paano natin babalikan yon? Magkaroon ng tamang perspective. Kung nagkamali tayo ng perspective, balikan yung tamang perspective. Saan tayo kukuha ng perspective? Ayan, isa rin sa tanong yan. Pastor, saan ako kukuha ng right perspective? Of course, kukunin natin ito sa Bible. Okay? I-adapt natin yung perspective ng Bible sa sarili natin. I-apply natin sa buhay natin. So, hindi tayo kukuha ng right perspective sa kapitbahay, hindi o sa kaibigan, sa barkada. Okay, hindi ko minamasama ang mga kaibigan pero kasi minsan ang kaibigan kapag syempre kung kanino kakampi, 'di ba? Kinakampihan yung lalaki, kinakampihan yung babae, kaya hindi naayos yung problema. Pero hindi masama ang kaibigan maganda may mga kaibigan tayo. Pero ito, encouragement din sa mga kaibigan. Kapag may mga problema yung mga kaibigan natin sa kanilang pamilya, wag nating yung kung ano-ano yung sasabihin natin, kakampihan natin yung isa, 'di ba? Ang right perspective ay dapat tama yung pagbibigay ng advice, tama yung encouragement na binibigay natin. Okay, so tama na ito ay kunin natin sa salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng right perspective. Okay, magsimula tayo dito. Sa mga lalaki, sa mga asawang lalaki, husbands to wives, no? Sa mga asawang babae. Okay, ito ang sabi ng Bible. So ito yung right perspective mula sa lalaki papunta sa mga babae. Ibig sabihin, yung mga lalaki ang kinakausap ng Bible. Ano ang gagawin nila sa kanilang mga asawang babae? Okay, ito ang sabi. Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled. For fornicators and adulterers, God will judge. Okay, so sabi ng itong sumulat ng Hebrew, ay ang kasalan, ang pag-aasawa, ang pagsasama ay dapat iniisip yung honor. Ano yon? Yung karangalan. Okay, so ibig sabihin yung karangalan, titignan ito na isang marangal na gawain. Hindi tayo naglalaro lang, hindi tayo nagbibiru-biruan lang, no? Seryosong bagay kasi ang marriage, alam nyo po, ang Diyos ang nag-ordain ng marriage. Siya ang first na nag-officiate ng first marriage, di ba? At hindi lang yon, lahat ng mga kasalan mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ang siyang nag-officiate. Ginagamit lang niya ang mga manggagawa para i-officiate ang wedding. Pero ang Lord ang nagbibigay ng pagpapala sa mag-asawa at sa kanilang itatayong pamilya. So dapat ang mga lalaki, bakit para ito sa mga lalaki? Itong marriage. Kasi tayo, mga lalaki, sige nga, pakitas yung kami ng mga lalaki. Sige, kahit hindi tayo nagkikita-kita, Pero yan, tayo mga lalaki, tayo kasi yung nanliligaw. Tama ba? Huwag mo naman sabihin yung asawa mo nanligaw sa'yo, yung babae nanligaw sa'yo. Hindi tayo ang nanliligaw. Tayo yung nag-i-initiate. Tayo yung nagpapakita ng pagmamahal sa isang babae. Okay? So tayo yung nanliligaw. Ito, meron akong narinig sa isang kamanggagawa. Bata pa po ako noon at isang pastor na kamanggagawa na nagsabi nung bata pa po kami ay itinuro niya sa amin na pag ikaw ay nanligaw, siguraduhin mo na yung nililigawan mo, iniisip mo na panghabang buhay. Ibig sabihin, nanliligaw ka kasi gusto mo siyang maging asawa. Hindi ka nanliligaw kasi gusto mo lang na masabing may girlfriend ka na.
Hindi ka lang nanliligaw kasi baka pagka nagkatuksuhan, oh, ikaw wala ka pang girlfriend, di ba? O torpe to eh. Ayan. Yung bang ibig sabihin, hindi lang yung dahil uso, hindi lang yung dahil ganito. Kasi pagka wala akong girlfriend, hindi ako in sa barkada, di ba? Huwag nating isipin yon. Yun nga yung sinabi ng isang mga tinitignan ko rin yon na ano rin siya, tatay sa spiritual na buhay. Kasi napagkukunan ko siya ng itong kamanggagawang ito. Napagkukunan ko siya. Hanggang ngayon nakikita ko po ang kanyang pagmi-ministry sa kanyang pamilya. Okay, so nakikita ko yung kanyang disiplina sa pamilya niya at yung sinabi niya sa amin yon, tumimo sa puso at isip ko yon, na yung sinabi niyang kapag kami kinakausap niya, mga lalaki kami, no? Bagamat bata pa kayo, sabi niya, pero ito sasabihin ko, pag kayo ay nanliligaw, isipin nyo na yun ay gusto nyo mapangasawa. Hindi lang yung gusto nyo lang magka-girlfriend. Hindi lang yung gusto nyo lang ipagmalaki na may kasama kayo, di ba? Tapos wala naman pala sa loob ninyo na makasama siya habang buhay. Kailangan, ibig sabihin, seryoso. Kaya itong passage na to ng Hebrews, inilapat ko to doon sa message ni Apostle Paul sa mga lalaki. Bakit? Kasi tayo yung nag-i-initiate. Tayo yung nanliligaw eh. Tayo yung nagpapakita ng interest, ng love sa isang babae. Kaya dito natin siya sisimulan. Kaya tayo talaga ang magsisimula. Tayo mga lalaki. Tayo na mga tinatawag na kung hindi ka pa man kasal, pero darating ang araw magiging padre de pamilya ka. Sa mga kasal na, nakatulad ko po, tayo ay mga padre ng tahanan, mga ulo ng tahanan, mga tatay na tinalaga ng Lord para maging leader ng tahanan. So tayo ang nag-i-initiate, okay, nitong bagay nito. Kaya mas maganda ang papel na ang tatay ay dito pa lang sa pag-uusap na to, magkaroon na ng right perspective para dala-dala niya yung kanyang buong pamilya. Di ba? So, ito, baguhin natin. Kung ang iniisip natin ay walang honor ang marriage natin, baguhin natin yon. Kung nagsimula naman tayo sa tama, ay mas maganda. Patuloy pang ma-develop ito sa buhay natin. Okay? So, sabi, ang pag-asawa ay dapat tignan na may honor. Ibig sabihin, yung kagalang-galang, seryosong gawain, maka-Diyos na gawain. And the marriage bed, okay? So, is to be undefiled. So, hindi lang ito iniisip yung last, no? Yung pita ng laman. Hindi lang yun yung iniisip natin. Hindi lang natin iniisip yung mga ganung mga bagay. Kundi ano ang iniisip natin? Yung hindi marurumihan. Di ba? Hindi marurumihan. Kaya mga kabataan, ay ito, isang bagay ito na nais tayong i-encourage at turuan ng Bible, lalo na yung mga kabataan na nagpaplano ng pagbuo ng pamilya. Darating ang araw talagang mangyayari yan. Dito pa lang magsimula na tayo, no? Dito pa lang. Hindi yung pita ng laman ang papairali natin, kundi yung kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang nais ng Panginoon na makita sa ating pamilyang itatayo. Okay? So, pagmamahal. Pagmamahal. Okay? So, mag-initiate tayo ng pagmamahal. Tayo mga tatay, tayo mga padre de pamilya, magsimula tayo ngayon. Kahit na yung iba po ay, halimbawa, kayo bagong kasal pa lang, nagpapasimula pa lang, ay simulan na natin sa tama. Okay, so ako po ay hindi ko masasabing matagal na ako kasi ako bago lang din po, bata pa po, no, at bago lang din sa ministry compare sa ilan na matatagal na. Pero itong akin po sinasabi tungkol sa Bible na ito ay word galing sa Bible na dapat nating sundin. Hindi po ito tinitignan na, oy, bata pa yung nagsasalita or matanda na yung nagsasalita or bago lang yung nagsasalita. Kasi itong pinagbabasehan natin, Bible. Kaya talagang dapat nating sundin. Okay, ito. Punta tayo rito. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Ayan. Okay. Actually, sa passage na to, sa chapter 5, mas nauna yung sa mga babae. Pero unahin natin ang lalaki. Kasi nga sabi ko, tayo ang nag-i-initiate, tayo ang leader. Kaya dapat tayo yung unang magbabago ng kaisipan. Ngayon, anong sabi? Mga lalaki, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ayan. Mahal ko naman pa, pastor eh. Ba't may naman? Mahal ko naman po siya eh. Ba't merong naman? Dapat mahal ko po siya. Okay, para hindi lang yan. Hindi nagtatapos dyan. Love your wives just as Christ also loved the church. O yun, naku. Grabe pala.
Bakit? Kasi yung pagmamahal ng lalaki sa babae ay ano ang batayan? Saan hilalang tulad? Saan kinumpare ang love? Katulad ng pagmamahal ni Jesus sa church. O, tanong, tayo mga lalaki, mahal ba natin ang ating mga asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa church? Mas mabigat, di ba? Mas mabigat. Hindi pwedeng mahal ko naman siya eh. Hindi. Kung paanong minahal ni Jesus ang simbahan, ganun din ang ipapakitang pagmamahal ng mga lalaki sa kanilang mga asawa. Kung paano ang Panginoong Jesus ibinigay niya ang kanyang buhay sa church, ang mga lalaki ay dapat nating ibigay ang buhay natin sa ating mga asawa. Di ba? Sino yung asawa mo? Ibigay mo sa kanya ang buhay mo. Sa kanya lang at wala nang iba. Kung gaano katapat ang Panginoong Jesus sa church, ay ganon din tayo dapat maging katapat sa ating mga kanya-kanyang asawa. Okay, so itong bagay na to, pag dito natin sinimulan ito, magiging maganda ang kalalabasan ng ating pamilya, magiging kalugod-lugod sa Panginoon ang ating pamilya. Okay, so sa ganitong bagay, natututunan natin na iisang tabi, iwaksi ang lahat ng mga bagay at i-priority ang ating pamilya. Tayo na mga leader ng tahanan, mga lalaki, kailangan i-priority natin ang ating pamilya. Our first ministry is our family. Our family. Okay. Actually, nung kami po ay in-ordain, 2 ordination po yung natanggap ko po at pareho na sa pagka ikaw ay in-ordain, pinapaalala sa'yo yung ministry mo bilang kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay sabihin manggagawa ng Panginoon, okay, so may church kang pinagpapasturan, pero pinapaalala lagi na ang family ang first ministry. Ang family. Kasi, sabi ng Apostol Pablo, no, na ang isang leader dapat ay kaya niyang disiplinahin ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi kung hindi niya kayang disiplinahin ang kanyang pamilya, hindi rin siya maging effective na magdidisiplina sa church. Kaya kailangan ang isang leader ay mag-initiate siya ng talagang pagbabago sa pamilya. Pero paano yon? Hindi ito yung basta ako ang padre ng pamilya, utos nito. Hindi. Magsisimula tayo sa love. Ipakita natin ang pagmamahal sa asawa natin at sa mga anak natin. At para magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating pamilya. At ibase natin ang pagmamahal natin sa pagmamahal ni Jesus sa simbahan. Na kung paano, sabi niya, and gave himself up for her. Ibinigay nang walang pag-aalinlangan, walang tinitignan na kapalit. Ibinigay ng Panginoong Jesus. Buong-buo ang kanyang buhay sa church. Kaya husband, ito ang tinitignan sa atin at ito ay naasahan sa atin ng Panginoon. Ibigay ang ating buhay sa ating asawa. At itulad natin ang pagmamahal natin sa ating asawa katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa church. Kaya sa mga kabataan, ito ang advice sa atin. Yung mga kabataang lalaki na nanliligaw o kaya may girlfriend na at yung iba nagpaplano ng mag-asawa, magpakasal, siguraduhin natin na ang pagmamahal natin sa ating mapapangasawa, sa ating girlfriend, ay katulad ng pagmamahal ni Kristo sa church. Kasi yung girlfriend natin, yan yung iniisip nating makakasama natin na kapartner na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Para makabuo tayo ng isang magandang pamilya. Okay. Chapter 5, verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Okay, ito ay tinutukoy ito. Actually, binanggit ito sa Genesis. Yung first wedding, yung wedding ni Adam and Eve. At ano ang sabi ng Bible? Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, sasama siya sa kanyang asawa. Okay, so ano ang sabi doon? Magiging isa sila. Magiging isa. Sa kaisipan, dalawa pa rin sila pag nakikita natin, pero isa ang kanilang kaisipan, isa ang kanilang pagkilos, nagtutulungan,
sa pagtataguyod ng pamilya. Magkatuwang sa gawain ng na inatang sa kanila ng Panginoon, di ba? Yung mga asawa natin, natin sila, katuwang natin sila sa ating mga ginagawa. Okay. Tayo ay leader, pero hindi to yung ibig sabihin yung boss na utos ng utos. Magkakatuwang tayo sa pagtataguyod ng pamilya na ito. Pero tayo mag-i-initiate, mga lalaki, mga tatay, tayo mag-i-initiate. Tayo ang ina-expect ng Diyos na magsisimula nito para talaga magkaroon ng pagbabago. Okay? Number 2 na dito sa right perspective, yung mga babae naman, mga asawang babae, wives to husbands, di ba? Ito mas nauna to, pero inuna natin yung sa mga lalaki. Ito naman yung support na hinihingi ng Bible para sa mga asawang babae. Sabi niya, wives, be subject to your husbands as to the Lord. Okay, so sabi ay be subject, magpailalim sa ruling ng asawa, at sa ibang salin is submission, no? Submission sa mga lalaki, sa mga asawang lalaki. Okay, so mga babae, ito ang sinasabi. Pero actually, mas mabigat yung sa lalaki kasi yung sa lalaki ay sabi, yung pagmamahal na sa asawa na ibibigay ay dapat katulad ng pagmamahal ni Jesus sa church. Mas mabigat yon. Pero ito, mabigat din ito, no? Pero mas mabigat yung isa kasi may pinagtularan yung love ni Jesus sa church. Pero ito sabi, be subject to your husbands as to the Lord. Ay, hindi pwedeng sabihin, mas sinusunod ko ang Panginoon kaysa sa'yo. Hindi mga babae ito mas sinusunod ko ang Lord, mas gusto kong sundin ang Lord kaysa sa'yo. Okay, so alimbawa, may mga babae na nakita nila yung kanilang mga husband ay hindi nakikita yung paggala, yung pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi reason yan para hindi tayo magpailalim sa kanya. Diba? Katulad nga ng isang lumapit sa isang pastor, sabi niya, Pastor, gusto ko po ipanalangin po natin yung asawa ko po kasi ganito, ayaw magbago, ayaw ganito. Sabi nung pastor na nilapitan, sabi niya, ay sister, alam ko na. Dapat mag-pray muna tayo na mabago tayo bago yung asawa natin. So, ibig sabihin ito ay yung pagbabago para sa lahat. Di ba? Pagbabago ng kaisipan para sa lahat. So, ibig sabihin, ang babae dapat suportahan niya ang pagbabago sa pamilya. Sa paanong paraan? Sa pagpapailalim sa pangunguna ng lalaki. Katulad naman, ito naman ay hinalintulad naman. Yung isa, love for the church, hinalintulad din yung love ng husband sa wife. Ito naman, yung pagsunod ng babae sa kanyang asawang lalaki ay hinalintulad sa pagpapailalim mo. Kung paano kang nagpapailalim sa Panginoon, ay ganun din sa iyong asawa. Ganun din sa iyong asawa. So, ibig sabihin, susuportahan natin, yung mga babae, mga asawang babae, susuportahan niyo po yung mga asawa niyo pong lalaki. Suportahan niyo po sila at maging partner po kayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Magtulungan sa lahat ng aspeto ng buhay. Lalo na sa pangangalaga sa mga anak, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Okay, so ito ay inuutos sa lahat, sinasabi sa lahat, at patuloy nating tignan ito sa tayo mga babae, no? Tignan ito bilang isang magandang bagay para marating natin yung pamilya na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Ito po yung number 2. Ayan, number 2. Build with right parenting. Ayan, punta naman tayo sa pagiging magulang sa mga anak. Ayan, kanina right perspective. Yung mga tatay, nanay, mga magulang ay magpapasimula ng pagbabago. Pero hindi ibig sabihin na sila lang ang magbabago. Kasama ang buong pamilya at lahat may papel na gagampanan. Pero ang magsisimula yung mga magulang. Siyempre, sila yung mas nakakaintindi, sila yung tinalaga ng Diyos na manguna sa pamilya, kaya sila yung magsisimula. Magsisimula sa lalaki, susunod ang babae, yung asawang babae, no? At isusunod yung mga anak. Okay, so paano? Sa pamamagitan ng right parenting. Tamang pagiging magulang. Pag sinabi atang magulang, dalawang meaning, magulang ka, ibig sabihin
your parent. Hindi magulang ibig sabihin yung parang mapang-isa, 'di ba? Magulang, yung mapang-isa. Pero hindi yung magulang na yun Ang tinutukoy nating magulang is yung parent talaga, yung magulang tayo. Ayan. Tayo ay tatay at nanay sa ating mga anak. Yung pagiging tatay at nanay, merong tamang pananaw dapat. Right parenting. Okay. Tingnan muna natin ito. Yung mga children sa kanilang parents muna. Okay, so unahin natin ng mga children sa kanilang parents. Pagka sinabing parenting, kasama ang anak. May papel ang anak, hindi lang yung magulang. Kasi pagka sinabing parenting, akala natin magulang lang, hindi. Kailangan pagka parenting, kasama anak. Ano yung response ng anak sa parenting ng magulang? Di ba? Para mas maging maayos, magkaintindihan, magkaunawaan. Okay, ito yung natin kanina, yung passage natin na main passage, yung text natin. Ito, balikan natin. Chapter 6, verse 1 to 2. Ito po ang sabi. Children, verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang tama. Ano yun? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sapagkat ito ang tama. Ito ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay, kanina mga magulang, kanina yung tatay at nanay, ngayon naman ang hinaharap ni Apostol Pablo ay mga anak na akala ay wala akong pakialam sa pamilya ko. Anak ako Di ba? Bata lang ako. Hindi pala, meron tayong gagawin, papel na gagampanan para ang ating pamilya ay maitatag na kalugod-lugod sa Panginoon, matatag sa pag-ibig. Ano yon? Yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon. Ano yon? Obey your parents. Diba? Sundin natin yung mga magulang natin, mga anak. Sundin natin ang ating mga magulang. Sundin natin ang kanilang pangunguna. I-acknowledge natin ito, i-appreciate natin ito, yung kanilang ginagawa na pagtataguyod sa pamilya. Lalo na kahit ngayon, pandemic. Huwag na tayong magreklamo sa kung ano yung inahain sa lamesa, Kasi may ibang mga magulang, wala talaga, Walang mahihain. Buti yung mga magulang natin ay meron kahit papano. Pero yung ibang pamilya, wala talaga, hirap sa buhay. Kaya tayo magpasalamat. Yan na naman. Yan ang parang parang boss minsan ng mga anak, Yan na naman. Yan na yung luto kagabi. Yan na naman ngayon, 'di ba? So hindi dapat ganyan. Okay, simula sa pagkabata pa lang ay ipakita ang paggalang sa mga magulang, kahit na may mga trabaho na, ay ipakita pa rin ang paggalang sa ako nagbibigay ako lagi dito. Huwag ganon. Hindi rin naman pwede ang mga tatay at nanay na sila yung gumagastos, sila yung sasabihin nila, kami ang gumagastos. Hindi rin pwede ang bata. Minsan ganon, yung mga anak kapag may trabaho na, ay parang humihingi na ng sa magulang, na magpalit na tayo ng sitwasyon. Ako na yung nagtatrabaho, hindi. Ilagay pa rin natin sa lugar, kahit tayo mga anak, may mga trabaho, ay ilagay pa rin natin sa lugar kung ano yung nais ng Diyos na nandoon tayo. Na kahit may trabaho tayo at nagbibigay tayo sa magulang natin, hindi natin pwedeng kontrolin ang mga magulang natin. Okay? So sabi, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang tama. Ito ang nais ng Panginoon na mangyari. And then dinugtungan niya, verse 2, honor your father and mother. Okay? By obeying them, pinakikita natin yung pag-honor sa kanila. By giving respect to them, pinapakita natin yon. At anong sabi? Which is the first commandment with promise. Actually, ang promise na ito, ito lang ang utos sa Bible na may promise, Doon sa Ten Commandments, Sa Ten Commandments, ito lang ang utos na may promise. Ano po yung promise? Lalawig ang iyong buhay. Anak, nakikinig ka ba? Mga kabataan, mga anak, nakikinig ba kayo? Lalawig ang inyong mga buhay pag inyong ginalang, nirespeto, sinunod ang inyong mga magulang. Ito yung pangako. Ito yung pangako rito. Gusto mong lumawig ang iyong buhay? Igalang mo ang iyong mga magulang. Honor your father and mother. At itong promise. Kaya, alam niyo po, mga nakikita ako, ang tatagal ng mga buhay. Yung mga matatanda ngayon, ang tatagal ng buhay. Pag nakakakita ko ng mga matatanda na inaabot ng 80 plus, iniisip ko, sigurado ito, ginalang niya yung mga magulang niya. Kasi yun ang nais ng Diyos At yun ang pangako ng Diyos sa mga susunod sa kanyang utos. Pag ginalang natin ang ating mga magulang, hindi lang lalawig na yung hahaba, kundi yung wonderful life mararanasan natin. Yung pagpapala ng Panginoon, hindi lang yung haba ng buhay,
kundi yung haba na may kapakinabangan na buhay. Yung haba ng buhay na habang humahaba ang iyong buhay ay nagiging kaaya-aya, nagiging maganda, at nagiging pagpapala. Nakakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Okay, so kapalit ng mahabang buhay ay ang paggalang sa mga magulang. Chapter 6 verse 3, so that it may be well with you, sabi niya, magiging maayos para sa iyo, and that you may live long on the earth. Okay, tignan niyo po. Kaya ngayon sinabi ko kanina, hindi lang yung haba ng buhay, yung may live long. Hindi lang ito, kundi so that it may be well with you. Magiging kaaya-aya ang iyong buhay kung i-honor mo ang iyong mga magulang. Hindi lang haba, kundi yung kaaya-aya, well. Kaaya-aya na buhay. Yung buhay na tumatanggap ng pagpapala. Yung buhay na masagana. Hindi lang sa material na bagay, kundi lalo na sa spiritual na bagay. Sagana sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito naman ang pangalawa na sa parenting natin, right parenting. Parents naman, o yung parang charge ito sa mga parents para sa kanilang mga anak. Sabi, chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay, so bago tayo magano diyan, kasi merong mga passage sa Bible na sinasabi ni Apostol Pablo na father, si God the Father, ang God the Father ay natatawag nating Abba Father. Okay. So, actually ganito 'yan. Mamaya titingnan natin bakit father lang 'yan, familiar ba kayo do sa Oedipus complex, no? Ito yung babae na anak, ayaw niya mag-asawa. Ang gusto niya, yung kasama na lang yung tatay niya. Yung mga ganon, no? Vice versa 'yon, no? Yung meron siyang nararamdamang love na higit pa dun sa magulang, sa tatay, sa babae, sa tatay, o sa lalaki, sa nanay. Okay, so kasi ganito 'yan, si Oedipus, meron siya'y anak ng hari at reyna, at ang nangyari, ipinatapon siya kasi merong propeta na nagsabi, itong batang ito, papatayin niya ang kanyang ama, yung hari, upang mapangasawa niya ang kanyang ina, yung reyna. Okay, so ang ginawa ng mag-asawa, yung hari at reyna, pinatapon siya. Ngayon, ang nangyari, nung pinatapon siya, ay napulot siya ng mahirap, na mag-asawa. Mahirap lang sila na mag-asawa. Pinalaki siya, baby pa siya noon, pinalaki siya, inalagaan siyang mabuti. Same prophet ay nakita niya, nakausap niya. At anong sabi ng prophet na yun? Same prophecy pa rin. Papatayin mo yung tatay mo para mapangasawa mo yung nanay mo. Okay, so dahil sa takot niya na na mangyari yung prophecy na yun, napapatay niya yung tatay niya, ang iniisip niyang tatay niya yung nagampun sa kanya, Hindi naman niya totoong tatay yun, hindi niya alam Pero yun ang iniisip niya, papatay niya yung tatay niya. Nagpakalayo-layo siya. Iniwan niya yung pamilya niya. Iniwan niya. Ngayon, nagkita sila ng hari, naglaban sila ng hari, at pinatay niya yung hari, at napangasawa niya yung reyna. Okay, totoo yun. Na yun ang kanyang magulang. Yun yung tunay niya magulang. Naglaban sila mag-ama, pero hindi nila alam na sila yung mag-ama. Pinatay niya yung hari. Napatay niya yung hari. So yung hari yun yung tatay niya. Yun yung prophecy. Actually ganito. Kasi sa yung kultura ng mga Griego, pagka pinanganak ay lalaki, tinitignan nila yan na magiging kaaya-aya ba yan? Ang kanilang yung military thinking, makakatulong ba sa akin ito? Kailangan yung bata. Pag may sakit yung bata, pag hindi kaaya-aya yung bata, alam nyo, hindi naman pinapatay. Tinatapon sa basura. Tinatapon nila sa basura. Okay, kaya yung mga Griego, yung kanilang tatay, kasi di ba ganito, may mga halimbawa, napagsamantalahan, yung mga ganyan. Pag nakakarinig sila ng
lalaki, halimbawa, ang tingin ng mga babae, lahat ng lalaki masama. O kung sino man yung kung lalaki naman, ang tingin ganito. So parang nagiging general na ang isang dumaan sa isang pananamantala, ang tingin niya sa lahat ng tao masama, 'di ba? Kaya sa mga Griego, yung mga bata, malulupit ang mga magulang nilang, lalo na yung mga tatay. Bakit tatay ang ginamit? Kasi tatay yung nagtatrabaho noon, tatay lang din yung talagang nagdidisiplina. Ang mga babae noon, ano lang, nasa bahay, ayan, tumutulong sa tatay. Pero ang tatay pag nagsabi, o itapon na yan, yung anak nila itatapon kahit na ayaw ng nanay, walang magagawa yung nanay. So ang may power lang noon mga tatay lang. Kaya tatay ang ginamit dito na do not provoke your children to anger. Ngayon, ganito. Yung kasing Abba Father Abba is a Hebrew word for father. Yung father is English word, no? So pareho lang yon. Kaya pagka translate yun, tatawagin natin ng ating Diyos na tatay-tatay, daddy-daddy, ama-ama. So pareho lang yon. Binago lang ni Apostol Pablo yung salita. Yung father ay sa Bible natin kasi English na yon pero Greek yon, pater, no? So Abba Pater or Abba Father, no? So ibig sabihin ang tatay, ang Diyos, tatawagin na nating tatay-tatay. Bakit ginamit yung Abba na father word, no, ng Hebrew word ng father? Kasi yun nga, ang tingin ng mga bata, masasama ang tatay. Lahat ng tatay sa mundo masama. So kaya pagka sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay tatay, ano sasabihin ng mga anak? Ay, tatay ba ang Diyos? Masama rin ang Diyos. Di ba? Yun ang tingin nila Di ba? Lahat ng tatay masama. Kaya ginamit ni Apostle Paul ang salitang Abba kasi ito ang gamit ng mga Hebreyo. Ang tawag nila sa kanilang mga tatay is Abba. Ang tawag ng mga Hebreyo sa Diyos Ama is Abba, Abba Father. Okay, bakit? Ginamit niya para makita ng mga anak na ang Diyos Ama ay katulad ng isang Hebreyong tatay. Ano po yung Hebreyong tatay? Yung Abba. Mapagmahal. Mapagmahal. Kaya ganito, no? Hindi isipin ng bata na ang Diyos Ama, ang Diyos is tatay pala yan. Di masama din siya kasi ang tatay ko masama. Hindi nila isipin yon. Ang isipin nila ganito. Ang Diyos pala is tatay na katulad ng isang Hebreyo. Mapagmahal ang Diyos. Kasi ang mga Hebreyo, mapagmahal sa mga anak. Ang Ephesian Church, mga Gentile sila. Kaya kailangan baguhin ni Apostol Pablo nang sabi niya, ang Father is Abba. Ibig sabihin, mabuting ama. Tatay na mabuti. Tatay na mga mapag-alaga sa pamilya. Kaya yung masamang pagtingin ng mga anak sa Diyos, sa mga tatay, pagdating sa Diyos, nagbabago. Hindi pala siya katulad ng tatay kong Griego. Ang Diyos pala is katulad ng isang Hebreyong tatay. Mapagmahal, mapagkalinga sa magulang. Sa mga anak. Mapagkalinga sa mga anak. Kaya sabi, fathers, do not provoke. Ito kasi yung inaano noon, military style. Your children to anger. Huwag nyo silang ilagay sa ganito, yung magre-rebelde sila. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Instead na tayo magbibigay ng instruction, yung instruction ng Lord ang ibigay natin, ituro natin sa kanila. Anak, wag mong gagawin yan. Hindi dahil sa magagalit ang tatay, kundi dahil yan ay ayaw ng Diyos. Kaya lalaki ang bata, may takot sa Diyos. May takot sa magulang, may takot din sa Diyos. Kapag ang bata takot lang sa magulang, pag walang magulang, gagawa ng kalokohan. Pero pag may takot siya sa magulang at may takot siya sa Diyos, kahit nasang siyang lugar, hindi siya gagawa ng kalokohan. Bakit? Nakikita siya ng Diyos. Wala nga ang tatay at nanay ko, pero nakikita ako ng Diyos. Yun ang magiging prinsipyo ng bata. Kaya tayo mga magulang, ang papel natin ganun. Ito, kapag ako po ay nagde-dedicate, yung kanina, parang wedding yun no? Yung kanina parang wedding. Ganon din yung sinasabi ko pagka nasa wedding. Pag nagkakasal po ako, sinasabi ko yung mga tatay, ano yung klaseng pagmamahal ang dapat na ibigay sa mga asawang babae at yung mga asawang babae, no? Ganon din. Ngayon naman, ito sa dedication kasi parenting, no? Kapag ako naman ay nagde-dedicate ng baby, inahalin tulad ko ang baby, sinasabi ko, no, na ito ay katulad ng isang bond paper. Walang sulat. Malinis.
Di ba? Ngayon, tayong mga magulang, tayo at kasama na rin yung nakapalibot sa bata. Pero lalo na tayo, malaki yung natin malaking papel na ginagampanan natin sa kaisipan ng mga anak natin. Para tayo mga ballpen na naglalagay ng sulat doon sa bond paper na kung ano yung mailalagay doon, hindi na pwedeng burahin basta-basta. Matagal bago makalimutan yon. Kaya kung ano yung sinusulat natin doon, yun yung magiging laman ng bond paper. Yung bond paper, yun yung mind ng ating anak. Okay, so yung mind nila, yung kaisipan nila. Tayo yung nagsusulat doon. Tayo yung pangunahing nagsusulat. Na kung ano yung isusulat natin doon, dadalhin nila hanggang paglaki. Kaya sulatan natin sila ng instruction of the Lord. Yun ang isulat natin sa isip nila. Yun ang ituro natin sa kanila. Okay? Diba? Kaya ito yung sinasabi sa mga tatay at nanay. Pero ginamit yung fathers noon kasi yung mga tatay ang nangunguna sa pamilya noon. Behold, children are gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Okay, so minsan ito ay anak lang kita, sinasabi ng mga magulang. Maling parenting yun Anak ko lang yan. Huwag mong pakialaman yan. Huwag mong intindihin yan. Anak ko lang yan. Di ba? Yung mali yan Mali. Hindi mo lang siya anak. Siya ay regalo ng Diyos. Kaya huwag mo sabing anak mo lang siya. Hindi yun lang ang papel niya sa mundo. Siya ay regalo ng Diyos. Sa'yo. At sa asawa mo. Sa inyong mag-asawa. Okay, so, behold, children are gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Ito'y reward sa pagsasama, sa pagmamahalan. Ito ay bigay ng Diyos. Regalo ng Panginoon. Proverbs 22 verse 6. Ito po ay isa pa sa ating na mga magulang. Ay charge sa ating mga magulang. Train up a child in the way he should go. Even when he is old. Hanggang sa pagtanda niya. He will not depart from it. Diba? Hindi niya iiwan yon. Kaya kung mali ang ating turo, mali ang pagpapalaki, mali ang parenting na ginagawa natin, yung way natin ng pagpe-parenting, mali din yung magiging way ng ating mga anak. Pero kung ito ay tama, train up a child in the way na dapat na kanyang tunguhan, na landas na kanyang tutunguhan, na kahit siya'y may edad na, kahit siya'y tumanda na, hindi niya iiwan yon. Lalo na kung yun ay instruction galing sa Panginoon. Yun ang kanyang lalakaran. Yun ang kanyang susunding buhay. Na kahit na magkaroon na siya ng sariling pamilya, yun din ang gagawin niya sa kanyang mga magiging anak. Kaya mga kapatid, ito, nagsisimula tayo sa love. Dito pa lang nagpapasimula na tayo. At sana tinitignan natin, isa din sa mas maganda, ipakita natin sa mga anak natin kung gaano natin kamahal ang ating asawa. Kasi pag nakita ng mga anak natin kung gaano natin kamahal ang kanilang nanay, ay matututunan nila yon. Matututunan din nilang mahalin ang kanilang nanay. Bakit maraming bata hindi ginagalang ang nanay? Kasi nakikita rin sa mga tatay. Kaya ngayon, simulan natin ang pagbabago. Hindi lang ito yung hindi tayo nananakit. Hindi ko naman sinasaktan ng nanay nila di ba? Hindi yun, hindi lang yun. Kundi ito ay yung talagang sisimulan natin sa pagpapakita. Okay, wala kang ginagawang masama. Pero ang tanong, meron ka bang ginagawang mabuti? Hindi ka rin nagpapakita ng mabuti. Hindi ka nga gumagawa ng masama. Hindi ka naman nagpapakita ng mabuti. Kaya sisimulan natin ngayon, magpakita ng mabuti. Magparamdam ng pagmamahal sa ating asawa at sa ating mga anak. At papanatilihin natin, hilingin natin sa biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal ay pangunahan tayo sa lahat ng oras. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, Panginoong Banal, kayo ang pinagmumula ng pag-ibig, ng pagmamahal. Nais naming hilingin ang aming mga pamilya ay matatag sa pagmamahal. Pagmamahal mula sa iyo. Pagmamahal na totoo. Pagmamahal na sinimulan ninyo at pinaramdam ninyo sa amin. Dakilang Diyos, unti-unti nyo po na ayusin ang pamilya ng bawat isa na naririto, yung mga may mga pinagdadaan ng problema, ay Panginoon patuloy pong dalangin namin ng iyong pagsasaayos
ng lahat ng mga problema. Kayo ang manguna upang maayos ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan, maayos ang mga pag-aaway ng mga anak, ng mga magulang, ng mga mag-asawa, ng mga magkakapatid, Panginoon, upang mabuo na maayos at kalugod-lugod ang pamilya. Dakilang Diyos, tulungan niyo kami na mamuhay kami bilang isang pamilya, ay mamuhay kami bilang mga tinawag ninyo, simbahan sa tahanan ay Panginoong itatatag po namin upang makita ang kaliwanagan at ang mga tao po na nakakakita sa aming mga pamilya ay malapit sa iyo sa pamamagitan ng buhay po namin, ng mga pamilya po namin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga katuruan na ito. At nawa ito'y ma-apply namin sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon.